Mapagpalang araw mga survivor. Ito nga po yung araw na magte-therapy po ako. Pupunta po ako sa therapy. Bago po muna ako pumunta sa therapy ay nainasikasok po muna yung mga anak ko niyan kasi ang pasok po ng bunso ko is alas 7 po. Tapos yung panganay ko naman po alas 6 po. Tapos po dadaan po ako niyan sa may tindahan po. Yung biyanan ko po. Ang nagtitinda po doon yung asawa ko po. Kakain po muna ako ng almusal bago po ako pumunta doon kasi kailangan po pag magte-therapy po busog po tayo. Kumakain din naman po ako ng sabi naman po ng doktor sa akin pwede naman ako kumain ng kahit na basta't nasa limitasyon ng yung pagkain ko kasi yung ang may problema po sa akin is yung dugo ko po lumalapot po siya kaya kailangan ko po mag-control sa pagkain talaga. Tapos po yung cholesterol ko po pero hindi naman po siya kataasan. Nung nakaraan nga po na pagpapa-check up ko po nasa below minimum na po siya kaya talagang bumaba na po kaya po ni-stop ko po muna yung maintenance ko po sa cholesterol kasi po baka naman masobrahan siya sa baba. Tapos sinasabayan ko pa po na pag-control ko ng pagkain kaya napag-isipan ko po na i-stop po muna yung maintenance ko. Nakokontrol ko naman po yung pagkain ko tapos sinasabayan ko na lang po ng mga inumin na makakapagpaigi po sa akin ng mga herbal po katulad po ng madalas po ako umiinom ng okra po na binabad po sa tubig. Yun po ang sabi po nila maganda rin po yun daw sa may sugar pag may diabetes kapag yun po yung iinumin nyo sa umaga pagkagising nyo po. Tapos po hindi po nawawala sa akin yung maligam-gam po na tubig tuwing umaga. Yun po yung lagi kong ginagawa. Tapos bago po ako matulog, tapos lagi po talagang tubig ng tubig po yung iniinom ko para po hindi lumalapot po yung dugo ko. Para po sa akin, dapat po sipagan po natin ang pag-inom po ng tubig. Dati po kasi nung hindi pa po ako nagkakasakit, tamad po talaga ako nagiinom ng tubig. Madalas na pag may nakikita akong soft drinks, ayun po iniinom ko. Siguro po sa isang araw pagka nakakainom po ako ng tubig, yung mga 4 na baso lang, 5 baso, hindi po talaga siya umaabot ng 8 baso. Kahit yung uhaw na ako, tinatamad po talaga ako uminom ng tubig. Dati po napakahilig ko sa malamig na tubig. Ngayon po hindi na po talaga ako umiinom ng malamig. Nakakainom man pero pa konti-konti na lang. Hindi katulad dati na pag uhaw na uhaw ako talagang tubig na malamig kagad ang hinahanap po. Ngayon po parang na po sa akin yung mas sanay na po ako sa hindi malamig pa na tubig. Kasi ayun naman po talaga ang mainam sabi po ng mga doktor po na lalo na po pagkagaling tayo sa mainit na panahon po tapos pumasok po tayo halimbawa sa bahay uhaw na uhaw po tayo syempre ang hinahanap po talaga ng dila ng bibig po natin is yung malamig na tubig po. Hindi po dapat pala ganoon kasi nabibigla po yung temperature po natin. Dapat po pala kung hindi daw po maligam-gam na tubig yung hindi daw po malamig na tubig ang iinom po natin kasi para hindi po tumataas kagad yung pressure po natin. Ayun po yung pagkakaalam ko po. Ayun po yung mga natutunan ko po kasi pagka sa tuwing nanonood po ako ng mga tungkol sa mga health forum po. Eto na nga po, papunta po ako dyan sa pagte-therapyhan ko po. Malapit lang naman po yan sa amin. Meron po kasing isang kasama namin dati sa Nuga Best po na nakabili po siya ng bed po. Ayun po yung tinatawag na therapeutic therapy po. Doon po kasi natural po yung paraan na ginagawa po ng pagpapatherapy sa'yo. Higa ka lang po doon. Tapos po ang kagandahan po doon kahit na po after po natin mag-therapy, magpapahinga ka lang po saglit, pwede ka pong maligo. Hindi ka po mapapasma. Hindi po pagka nagpapamassage po tayo ng full body po hindi po tayo pwedeng maligo. Diyan po after po niya pwede ka pong maligo. Yan nga po, nakahiga na nga po ako diyan. Minamassage po niyan yung likod ko. Ang inaayos po kasi niyan yung spine po natin. Nasa spine po kasi doon po nagmumula lahat ng mga sakit po. Pag inayos po niyan kasi yung spine po natin,
maiibsan po niyan yung mga karamdaman po na nasa loob po ng katawan natin. Yung hawak-hawak ko nga po na yan nasa kamay ko, ayan po yung tinatawag na fibrils. Yan po, meron po yung mainit po na terminium po na may mainit po siya pero hindi po siya nakakapasok. Kasi po yung mata ko nalalabo po yan. Pagka ano po nagbe-blurred po yung mata ko, madalas ko po ilalagay dyan po sa may mata ko, mga siguro 5 minutes po nandiyan sa mata ko po. Tapos po pagkaraan naman po ng 5 minutes, idatabi ko naman po yan dito sa magkabilaang leeg ko po, dito sa may baba ng tenga. Yan po kasi yung ugat po natin na pinagdadaluyan po ng dugo po na papunta po sa utak natin. Di ba po minsan pagka tumataas po yung dugo natin, sumasakit po yung batok natin. Yan po yung madalas na nilalagay ko po yung fiber, saka po doon sa may ulo ko po, kasi po dyan po yung mga nagbara pong ugat po sa akin. Kasi po pag nai-stroke po tayo, talaga pong may mga nagbabarang ugat po sa ulo po natin. Kaya para maging maayos po yung daloy po ng dugo po natin sa utak po natin, itinatapat ko po niyan. Ang ginagawa po niya, nilulusaw po niyan yung mga kolesterol na bumabara po sa ugat natin, kung ano man po yung mga nakabara doon na hindi po maganda sa ugat po natin. Ayun po yung nagagawa po ng Nuga Best po. Para po sa akin, mga ka-survivor, nagpapasalamat po ako kasi alam niyo po yung isang linggo pa lang po ako nalalabas po sa ospital, nakilala ko na po kaagad yung Nuga Best po. Noon po talaga, mga ka-survivor, hindi ko po talaga sigurado sa sarili ko na makakasurvive pa po ako, kasi po hindi po talaga ako nakakapagsalita, mga ka-survivor. Bulol na bulol po talaga ako, hindi po kagaya ngayon na nababalik na po yung salita ko, tas hindi po ako nakakalakad na ng maayos. Thank God po, kasi paglabas ko po noon sa ospital, siguro mga 5 days lang po, nakilala ko po yung Nuga Best po. Ayun nga po, pupunta na nga po ako doon. Una po, inaalalayan pa po ako ng anak ko. Ngayon po, sa awa ng Panginoon Diyos, ay ayos na po ako. Ito nga po, mga ka-survivor, pagkatapos ko nga po mag-therapy po, kumuha na po ako nanghingi na po ako ng gulay itong kay ina po, kasi po yung saluyot niya hindi naman po nababawasan. Kaya po hiningi ko po, pagka ang gagawin ko po niyan sa bahay, lalagay ko po sa rep. Tapos po pagka kakain po ako sa gabi, pagka wala po akong ulam, ayun po ang gagawin kong ulam po. Alam niyo po, mga survivor, na kahit na dati po gusto ko lagi ng ulam niyan, pero timad po talaga ako magluto ng ganyan. Ngayon po, mga ka-survivor, talagang halos araw-araw po ganyan po ang inuulam ko po, para po sa akin, kasi para hindi ko na rin po mainom po lagi yung maintenance ko po, para maiwasan ko na rin po. Kasi po minsan po natatakot din po ako na dumating po sa punto na magkaroon naman po ng problema yung atay. Humingi nga rin po ako dyan, mga ka-survivor, ng dahon po ng ampalaya. Yun naman po, lalagyan ko po yun ng sardinas po, ganun. Pero hindi naman po lagi na ganun po ginagawa ko. Minsan po ginagawa ko niyan, nilalaw ko po yan sa munggo, ganun po. Yung mga anak ko po, mga ka-survivor, sinasanay ko rin po na kumain ng mga ganyang gulay po, kasi po dati, mga ka-survivor, alam niyo po, hindi pa po ako nagkakasakit po, tinatamad po ako magluto, ay madalas ko pong pinapaulam sa kanila, kung hindi hotdog, mga processed foods, para po kasi sa akin parang ano na po, ipagkakamali ko po yung bilang isang magulang. Tinatama ko na po na mali po pala yung ginagawa ko dati, na kailangan pala pinapakain ko mga anak ko. Kung mahal ko talaga ang mga anak ko, pinapakain ko po sila ng maayos. Ito nga po, mga ka-survivor, pagdating ko po sa bahay, nagluto po ako ng ulam po namin. Sinigang po yan na manok. Ayan po yung binili po ng asawa ko, niluto ko po kasi mamaya naman po, darating naman po yung dalawa kong anak. Hindi ko na po naipakita sa inyong lahat, kasi po nalobat po yung cellphone ko, mga ka-survivor. Tapos po nung gabi po, ng paglamig naman po, sa gabi po talaga ako naglilinis. Nagligpit naman po ako sa kwarto namin, mga ka-survivor. Tinanggal ko na po yung mga
gamit na hindi na po namin ginagamit po talaga, ay nakatambak lang po sa kwarto, pampasikip lang po, pinamigay ko na po. Tas yung iba naman po, itatapon ko po, antayin ko lang po na dumating po yung basura dito sa amin, kasi po mga ka-survivor, hindi ko na po talaga kayang sinupin lahat ng mga gamit na nandito, hindi katulad po dati na kaya ko pa po halos araw-araw maglinis po. Ito nga po yung anak ko nga po, mga ka-survivor, ay po yan, nagmo-modular po yan sa gabi, kasi nga po kahit wala silang pasok, nagmo-module po sila. Ito nga po mga ka-survivor, may konti po akong pera, bumili po ako ng mga sabon-sabon po. Then after naman po niyan mga ka-survivor, naghapunan naman kami mag-anak. Alam niyo po mga ka-survivor, napakalaki pong pasasalamat ko sa Panginoon Diyos, dahil kahit po ganito ang nangyari sa akin mga ka-survivor, patuloy ko pa rin po nakakasama ang pamilya ko mga ka-survivor. Maraming salamat po mga ka-survivor. God bless po. Salamat sa panonood.